Kumusta mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Kumusta kayong lahat? Ngayon, balikan natin at pagnilayan ang isang napakahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus, ang kanyang pagbabagong anyo. Ipinapakita ng pangyayaring ito ang kanyang kabanalan at kapangyarihan. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa at lakas sa ating pananampalataya. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang misteryong puno ng kahulugan. Ipinapaalala nito sa atin ang kaluwalhatiang naghihintay sa mga naniniwala sa Kanya. Isa itong simbolo ng pag-asa na kahit sa kadiliman, ang liwanag ng Diyos ay nagniningning ng maliwanag. As noong araw, ismayo ni Jesus ang tatlo sa kanyang mga kaibigan, sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Hindi natin alam kung anong bundok iyon, pero ang mahalaga ay tahimik ang lugar na iyon, malayo sa mga tao. Dito, sa tuktok ng bundok, nagsimulang magbago si Jesus. Iba na ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay nagningning na parang araw. Ang kanyang mga damit ay naging maliwanag na puti, parang liwanag. Habang nagbabago si Jesus, may dalawang lalaking lumitaw kasama niya. Sila ay sina Moises at Elias, mga dakilang propeta mula sa lumang tipan. Nakipag-usap sila kay Jesus tungkol sa mga mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Bakit sina Moises at Elias? Sila ay kumakatawan sa batas at sa mga propeta. Sila ay sumasagisag sa buong kasaysayan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang bayan. At ngayon, narito sila kasama si Jesus na tumutupad sa batas at sa mga propeta. Ang presensya ni Moises at Elias ay nagpapakita na si Jesus ang sentro ng ating pananampalataya. Siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Siya ang tulay sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan. Ang pagbabagong anyo ay isang pahayag ng kabanalan ni Jesus. Ito ay patunay na siya ay tunay na anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng pangyayaring ito, kinumpirma ng Diyos ang misyon at mensahe ni Jesus sa mundo. Nekuna magtangyan nang makita ng tatlong kaibigan ang nangyayari, sila ay natakot at namangha. Hindi nila naintindihan ang kanilang nakikita. Hindi nila alam ang gagawin. Nais ni Pedro na magtayo ng 3 kubol, isa para kay Jesus, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Ngunit bago siya matapos magsalita, tinakpan sila ng isang maliwanag na ulap. At mula sa ulap, may isang tinig na nagsalita. Ito ang aking anak na aking minamahal. Siya ang aking pinili. Pakinggan ninyo siya. Ang tinig na iyon ay ang tinig ng Diyos Ama. Kanyang ipinakilala si Jesus bilang kanyang minamahal na anak. Inutusan niya ang mga kaibigan na makinig kay Jesus.
Sa sandaling iyon, naglaho sina Moises at Elias. Si Jesus na lamang ang natira kasama ang kanyang 3 kaibigan. At bumalik si Jesus sa kanyang normal na anyo. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga kaibigan na huwag sabihin kanino man ang kanilang nakita. Hindi hanggang sa siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Bumaba sila sa bundok, dala ang isang lihim na pag-asa. Isang lihim na magbibigay sa kanila ng lakas sa darating na mga pagsubok. Isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang mahalagang pangyayari sa ating pananampalataya. Ipinapakita nito ang kaluwalhatian ni Jesus bilang anak ng Diyos. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa na tayo rin ay makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Paalala rin ito na makinig tayo kay Jesus. Sa gitna ng ating mga pagsubok at kahirapan, ang kanyang mga salita ang magbibigay sa atin ng lakas at gabay. Nabingay kay siyang transfigurasyon ni Jesus hindi lamang isang pangyayari sa nakaraan. Ito ay isang realidad na patuloy nating nararanasan sa ating mga buhay. Sa tuwing tayo'y nagdarasal, sa tuwing tinatanggap natin ang mga sakramento, sa tuwing tayo'y naglilingkod sa iba, nararanasan natin ang liwanag ng transfigurasyon. Naway, ang ating pagninilay sa transfigurasyon ni Jesus ay magbigay sa atin ng bagong lakas at pag-asa. Naway patuloy tayong maglakad sa kanyang liwanag at magpatotoo sa kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Maraming salamat at magkaroon kayo ng magandang araw. Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if 2 of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video, mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.